Okay, recorded na. Answer na tayo, no? So, HBC, Dales 3. Bakit mahirap? Kasi nandito tayo sa SE. Ito yung pinakamahirap na part ng kuan, HBC. Kasi, nito na lang class, no? Ito kasing topic na to, masisela, no? Example, human behavior and social environment. Ang dami na kasing chismosa sa Pilipino, no? Kaya yung mga human behavior na yan, easy na lang. Kung marites ka, okay, human behavior, alam mo yung ugali ng kapitbahay mo na chinisis. No, yan lang nakikita kong to make us entertain and in humor, no? Tayo kasi, magaling tayong makiutak sa behavior ng iba kasi kung chismosa ka, human behavior ay easy na sa'yo. Ikaso lang. Example, ganito yung lens na nakikita natin sa HBC. Oh. Nakikita mo yung tao na gano'n, chinichismis mo. Kaso lang, meron yung side ng HB, yung SE, yung social environment. Ganyan yung nakita mo sa kanya, sinudge mo kaagad yung behavior niya, hindi mo naintindihan yung social environment niya. Kasi tayo Pinoy, magaling tayo mag-chismosa. Kaya sa human behavior, easy na. Yung other side ng subject is yung, di ba, HB, human behavior. Yung SE, yan yung social environment. Yan yung mahirap. Kaya yan yung pinukusan ko. Gusto niyo ba humingi ng libro nung lahat ng kinukuha kong question? Bibigyan ko kayo ng libro ng ganyan. Paano kung dili chismosa? Meron akong yung mga reference niyan, yung pinagkunan ko ng ganyan. Bibigay ko sa inyo. Paano kung symbolic interactionism yung hinahanap natin? Ano daw yung case? Want to interview women working practice to understand how they manage expectation, make ends meet, support their household day-to-day basis. So paano yung pagtatrabaho nila? It gives them a symbol how to become a good mother. Okay? Ganun po yan. No? So ano yung letter A? Conflict po yan. How inequality is created. Ano yung inequality? Dahilan niya ng away. Kaya conflict theory yung babagal dyan. Ano yung letter B? How corporations can improve. So, paano daw yung corporation makaka-improve? So, titignan mo yung function ng corporation. So, yung letter B na to, ano yan? Functionalism yan. Ano naman yung letter C? Try to understand how companies provide an advantage to. Same pa rin. Okay? Functionalist perspective. Paano naman dito, kung in-emphasize dito sa letter C, how companies provide more on women than to men. O kung pinumpara yung dalawang gender, ano yun? Feminism. Okay? Ganun kaagad din. 27. France is lang. Core po yung France. Core. 27B. Philippines siya, ano? Peripheral yan. 28. For example, ganito. Meron itong incident sa US before. Sir, bakit sinali yung US, sir? Di ba Philippines tayo? Ano ba ito si Sir James? Nako. Ang dami pong ganito sa CBSE. Bakit ba, sir? Di ba meron tayong systems theory? Meron tayong inistudihan natin yung microsystem, mesosystem, macrosystem, at saka exosystem. Ano yung exosystem, sir? Kahit sa labas ng country natin pinag-aralan. Pwede lagi masali yung one class. Yung saan daw sa lugar sa China na punto nila na yan yung pinanggalingan ng COVID. Masali yan. Ganun yan, ha?
Lalabas siguro yan. Kasi nung pandemic daw, lumabas daw yan. Tinanong nila yan kung saan daw yan manggagaling. So, dito. Sample na. Capital flight. Ano yung capital flight, sir? This is a change of business setup. So yung mga businessman sa ibang country, lumipat ng China kasi mura yung labor. Ano yan? Ano yung capital? Di ba, pang business yan? Flight. Yung capital, lumipad. Lumipad sa China. Kumbaga, yung mga investor, yung capital nila, nilipat nila ng China, capital flight po yan. 29. Slavery is invisible war is closely resembled to cattle. Cattle slavery. Ano ba itong cattle slavery, sir? Itong cattle slavery class, no? One person has total ownership of another. Grabe, no? So, lahat ng tao, ay isang taong to, meron siyang total ownership sa isang tao. No? Enslaving and owning of human beings and their offspring as property. So, ano yun, sir? Diba, example, isa kang slave. Nagkataon, nag-asawa ka. Pero slave ka pa rin, katrabaho ka, nagkaanak ka. Kasi pagmamayari pa rin kayo ng boss mo, na pinagkautangan mo. Yan yung cattle slavery. Yan yung nangyayari dati sa pre-civil war. Grabe, no? Ano naman tong cancer? Peonage. Kung sinabi natin peonage, ito pa rin ay isang called debt slavery. No? Naging slave ka pa rin dahil sa utang. It's a system where an employer compels a worker to pay off a debt with work. So itong peonage, sa pilitang pagtrabaho ka para mabayaran yung utang. Okay? Ganyan po yung peonage. Yung iba, alam nyo na yan, kanina lumabas yan. 30. Maya is 3-year-old. Doesn't know where she will sleep when she will eat. She might say that Maya lives in blank. Absolute poverty. Bakit? Walang makain. That's food. That's a basic necessity. Sleep. Walang matulugan. Sleep is physiological needs. By Abraham Maslow, that's the basic needs. Therefore, di ba ano yung ibig sabihin ng meaning ng absolute poverty? Hindi man lang maka-afford ng basic needs or physiological needs. Kung atin yan i-decode, ang ibig sabihin ng physiological needs, yung food, water, shelter, clothing. So kung wala kang clothing, or wala kang bahay, wala kang matutulugan. Si Maya, ganyan siya. 31. Ganito, may natirhan si Mike. Nagrerenta pa siya, apartment pa. He cannot afford television and lives on cheap groceries. Sana all, at least merong makain. Kasi wala siya regular na trabaho. Take note dito. Hindi dito sinabi na wala siyang trabaho at all. Meron siguro siyang sidelines, seasonal lang, pero hindi regular. Kasi may bahay siya. May nakakain siya. Ibig sabihin dito, relative poverty. No? 32.
He has enough money for basic and can pay rent each month. But she feels that her education experience, ano yung ibig sabihin ng subjective, feeling, expectation, medyo may pa-ambisyosa pa. No, her income should be enough for her family to live much better than they do. Faith is experiencing, alam mo yung feeling na okay naman yung trabaho niya. Kaya naman siguro. Pero hindi pa satisfied. Subjective poverty po yan. You get me? May ganyan tao na kasya naman. Pero bakit hindi pa rin? Feeling na yan. Ano yung meaning ng subjective poverty? No, merong gusto or expectation. Kahit may pera naman. Ano po tayong ganyan? 33. This question resembles to debt slavery. Okay? Pinapatrabaho ka, no? Para sa utang. 34 po tayong mamuhay sa isang pamumuhay na nag-afford ka ng isang bagay na hindi pa bayad. Nakawawa ka ganyan. 34. Ano na yung flow ng dependency theory is the unwillingness to recognize that previously low-income nation, China, can no longer be classified as dependent to poor nation. Kasi ano ibig sabihin ng dependency theory? Yan daw yung punto na may isang nation daw, mahirap siya dati. Ang sinasabi ng dependent nation, magiging dependent daw siya in a long run or habang buhay posible. Kaso lang, ang flow niyan ay hindi niya na-recognize that yung China dati, low income. Nagsipag lang, naging develop, umusbong. So ano yung lesson natin dyan, class? Hindi porket ngayon umaasa ka sa parent mo or sino yung nagpaaral sa'yo habang you get me? Can you take some light there? Thirty-five. One flaw of modernization theory is willingness to recognize its inherent ethnocentric bias. Ang bias po talaga yung ethnocentric. Ang modernization theory kasi, parang yung punto niyan, class, ay hindi ka daw mag-develop na nation kung hindi ka mag-modernize. No? Para bitang, kung walang technology sa isang country na mamodernize ka, hindi kayo develop na nation. Kawawa kayo. But meron din namang plus yung modernization. Ang dami. No, ang dami. For example, the more modernized our country is, the more we need power. The more tayo bibili. Dami pong problema. Anyway, 36. Technology and more complex there. She's using a modernization. Ito yung sinasabi ko, di ba? Technology. Modernizing. 36A. 7. He is a dependency theory. Kasi nakadepende daw dito yung low income sa mga high income. No?
Dependency. Diretso na. 38. Dependency theory explains the way that coordination exploit. Ganun talaga. From the word, mayroong inequality. No, naka-exploit yung coordination. Pwedeng ganito, bilihan lang ng raw materials. Ganun. Tapos benta naman dito pabalik, mahal na. Ay, aba naman. Ganyan po yung nangyari. 39. Software use of social science is PSS po. Okay? 40. Research is imperative in all of this. Lahat po yan. Specialization social work, work practice, policy making. 41. Probability varies from 0 to infinity. Ganun po talaga. Mag-start ko talaga yung probability 0 to infinity, hindi po mag-start sa isang number yan. Kasi pwede po kasing magkameron ng 0 probability. Hindi po mag-start yan sa 1. To infinity yan. Okay? Actually, bonus question pa to sa research. Itong mga ganito. 42. The equation P equals 0.33 for obtaining an income between represent A. Probability expressed as proportion. Okay? 42C. 43. Which of the following is not true of normal curve? Ano yung normal curve? Yan yung parang bell shape, di ba? Ibig sabihin, bell shape. Ano daw yung hindi totoo? So, yung bell shape, identical. For example, merong gitna. Meron yung skewed niya dyan at skewed niya dito, equal. So, yung mean, median, and mode niya, equal. Ito kasi ano? Ang sagot dito, A. Hindi po skewed. Ibig sabihin kasi ng skewed, kumiyod. No, doon yung parang tail niya, mas mataas doon. Ito kasi ano? Bell shape, normal curve. Ito yun. No? So, tignan natin dito. Ito yung bell shape. Yung parang bell, di ba? So, yung mean niya dito, mean, median, at saka mode, parehas. Both sides. So, isipin nyo lang class, meron siyang left side at saka meron siyang right side. Ang ibig sabihin kasi ng skewed, merong mas malaki doon na tail. Dito maliit lang. No? Ganyan po yung bell shape. Normal talaga. Normal curve. Asymmetric. Ito po yung skewed. So, skewed siya sa right. So, di ba? Skewed to the right. Positively skewed so with data, not symmetrical. No, goes to positive. So, positively skewed siya. Ito naman, negatively skewed. Sa left siya naka-skewed. No? So, meron dito, distribution of data are almost asymmetrical. The tail goes toward negative end. Dito, yung mean, median, mode are not the same. Okay? Makikita naman natin, di ba? 44. Yung level na probability na yung null hypothesis can be rejected with confidence no level of significance. Okay? Ano ba itong null hypothesis? So itong null hypothesis class, no, a type of statistic in hypothesis that is proposes that no statistical significance. Para kang nag-start ba ng there is no significant, parang ganun ba, no?
nag-start ka ng ganyan sa hypothesis mo, there is no significant relationship between, ganyan po yan. Okay? So, yan, level of probability that which null hypothesis can be rejected is level of significance. Word 54, 5, 55 pala. So, ito na yung part sa culture. Di ba? Di ba? Kung may bagong salta dyan sa culture nyo, posibleng ganito yung mangyari. Mahawa nyo sila kasi kayo yung majority or sila yung manghawa sa inyo. Minority group and majority combine. Ano to form a new group. Amalgamation. Yung minority and majority, kinumbine nila yung traits ng kanilang culture, nagbuo sila ng bago grupo. Amalgamation po yan. Okay? 46. The process by which minority individual takes on the rest. So yung lumipat dyan sa inyo na isang kapitbahay, marami man kayo dyan. So nahawaan nyo sila na maliliit lang. So kumbaga yung mga marami, nahawa nila yung mga maliliit. Parang ganyan ba? Assimilation. Assimilation. 47. Prejudice action against a group of people. Discrimination. Action na yan eh. Pag may action, prejudice na action, mga galaw. Discrimination. 48. Forces over to live. Umalis kayo dito, lumayas kayo. Layas. Out. Expulsion. 49. Shared culture will include heritage, ethnicity. Okay? People's way of life or culture. 58. 51.